The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng wastong kaalaman na ating kakailanganin sa pagboto sa darating na Mayo. Kaantabay ninyo ang RW 95.1 FM sa isang oras ng makabuluhang palatuntunan patungkol sa nalalapit na halalan. Ako pong inyong lingkod, Alex Sembrano, at ito ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng CLTV 36, Sunstar Pampanga at RW 95.1 FM. Kabiling din natin ang ating kasamahan sa media, senior producer ng CLTV 36, Paolo G. Santos. Magandang hapon sa iyo. Maganda ka pa sa hapon, DJ Alex, at sa lahat ng mga followers natin na ayun, sa kanila hong pagsusuri, isinasama ho itong ating pong programa. Napakabuti nito, di ba Kuya Jody? Yung kapag na-share ng ating pong mga followers at dyan ho umuupo ho yung kanila hong ayan, bukas makalawa magiging local leader, kung ano man ho yung kanilang mga naipangako, ilista ho ninyo mga kaibigan. Sisingilin ho natin sila kapag ayan naupo na. Ilang araw na lang ba DJ Alex bago ang halalan? 27 days na lang ho, halalan na, kaya maigi po mga kaibigan na ayun, yung mga nakikinig ngayon sa atin decided na ba kayo? O kayo ho ay andun pa rin at alanganin pa rin ho dito ho sa mga kandidatong ayan, napakabuti ho ng mga lumalabas ho sa kanila hong mga wika. Ay, Diyos ko po nga pong ginawa na nga po ko. Tutunasan ang ngaran papalapit na po ng papalapit ang araw ng eleksyon, kaya ito na po ang tamang panahon upang tayo ay magbusisi ho ng mga kandidato at isaalang-alang mga kaibigan ng kanila pong mga plano, karakter at pagmamalasakit sa ikaunlad ho ng ating pong lipunan, ng ating pong komunidad. Ayan, samahan po ninyo kami hanggang alas 5 ng hapon dito lamang po sa RW 95.1 FM. Yes, Paolo G. At syempre, atin pong inaanyayahan ng ating mga tagapakinig na mag-send lamang ng mga katanungan, lalong-lalo na sa ating panauhin ngayong hapon. Kung may mga comments po kayo patungkol sa eleksyon sa ating programa dito, pwede kayo mag-text sa ating smart line 0919-264-4439. Maaari rin po kayo mag-comment sa ating Facebook Live. Samantala, bago po natin ipakilala ang ating espesyal na bisita ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Makatao at mapayapang eleksyon, panawagan ng CHR. Muling nanawagan ang Commission on Human Rights o CHR para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng election gone ban, bunsod ng mga ulat ng karahasang may kinalaman sa eleksyon. Ang panawagang ito ay kasunod ng kanilang pagkundena sa isang marahas na insidenteng naganap sa isang campaign rally sa Abra noong April 7 kung saan isang rumble ang nauwi sa barilan. Dalawang naiulat na nasawi, kabilang ang isang sangguniang bayan candidate at isang kasalukuyang barangay captain. Pareho silang idineklarang dead on arrival sa magkaibang ospital ayon sa komisyon. Bilang isang institusyon na nangangalaga sa karapatang pantao, ipinaaalala ng CHR sa mga opisyal ng gobyerno, mga kandidato at sa publiko na ang ganitong uri ng karahasan ay isang seryosong banta sa kaayusang panlipunan at sa umiiral na batas. Ang patuloy umanong pagtaas ng bilang ng mga marahas
ahas na insidente, lalo na kung kinasasangkutan ng mga halal na opisyal at kandidato ay nagdudulot ng panganib sa seguridad ng mga komunidad at sa integridad ng halalan. Habang papalapit ng 2025 midterm elections sa May 12, iginiit ng CHR ang kahalagahan na maipamalas ng bawat Pilipino ang kanilang karapatang makilahok sa politika ng malaya at ligtas. Hinikayat nilang lahat ng sektor na tiyaking mapoprotektahan ang karapatang ito sa pamamagitan ng pagtiyak sa isang eleksyong mapayapa, makatarungan at makatao. Balita. Yun hong mga nakikinig ho sa radyo, mga kaibigan, na ayun, habang bumabiyahe, kumusta na ho ang inyong nakikita sa inyong lugar, ay natatraffic. Yun pong mga nakikinig ho sa atin at binabaybay ito hong makasaysayang North Luzon Expressway. Kumusta ka na? Ayun, nakakangiti ka pa ba? O kasama ka rin ba dun sa mga motorista na, ay, bakit kaya ganito dito naman sa area ng San Fernando at Mexico dyan papunta ng Angeles? Southbound at saka northbound, mga kaibigan, makitid ho dyan. At kapag ikaw ayun, nagka-aberya, naku, tumutukod ang traffic, DJ Alex. Sa iba pong mga maiinit na balita, mga kaibigan, na may kaugnayan pa rin ho dito ho sa eleksyon, mariing pinabulaanan ho ng COMELEC ang mga alegasyon na may dayaan sa kasalukuyang internet-based voting, mga kaibigan, para ho sa overseas Filipino workers, OFW. Ayon ho sa COMELEC, walang basehan ang mga kumakalat ho na po sa social media na nagpapakitang iba umano ang lumalabas na pangalan ng mga kandidatong na verify sa QR code kumpara ho sa tunay na ibinoto. Isa sa mga naglabas ho ng reklamo ay si Jefferson Bonoan, isang OFW dyan ho sa bansang Singapore, na nagpost pa ng screenshot, mga kaibigan, ng kanyang boto kung saan lumalabas na bumoto siya ng 12 senador. Karamihan ay mula ho sa PDP Laban at isang party list na Duterte Youth. Ayun, naipost pa, kaya viral na. Ayan, subalit ng isinalang ho niya, o isinalang na raw niya, mga kaibigan, dyan ho sa scanner, ang kanyang QR code para i-verify ang kanyang balota, nagulat at nadismaya umano siya dahil ho lumabas dito ang pangalan ng mga kandidatong hindi niya ibinoto. Nilinaw naman ho ni COMELEC Chair George Garcia na ligtas at maayos ang sistema. Paliwanag niya, makikita ng mga online voter ay ang encrypted script lamang ng pangalan ng lahat ng mga kandidato at hindi lamang hindi lang ho ang kanyang ibinoto. Paraan daw ito upang hindi malaman ng sino mang kung sino ang inihalal ng isang botante at hindi ho makuhanan ng larawan na pwedeng magamit sa vote buying. Ayun, gaya ho na lang nitong pagboto gamit ho ang automated counting machine o ito hong tinatawag na ACMS, na hindi pwedeng kuhanan ng litrato o iuwi ho ng mga itong voters receipt mismo. Samantala, mga kaibigan, nagsimula na ho ang kauna-unahang online voting nito lang hong nakalipas na linggo, April 13, na magtatapos sa May 12, 2025, 7 p.m. Samantala, sa iba pang balita, Cebu buo ang suporta kay Camille Villar sa NLE 2025. Opisyal nang inendorso ng One Cebu Party sa pangunguna ni Cebu Governor Gwen Garcia si Deputy Speaker at Las Piñas Representative Camille Villar bilang isa sa kanilang sinusuportahang kandidato sa Senado para sa 2025 national and local elections. Sa isang pagtitipon nitong Miyerkules, April 9, itinaas ni Garcia ang kamay ni Villar bilang pagpapakita ng suporta, kasama rin sa aktibidad ang 31 alkalde na miyembro ng One Cebu. Nagpasalamat naman si Villar sa ipinakitang suporta at binigyang diin ang kanyang hangaring isulong ang mga programang may kaugnayan sa paglikha ng trabaho, pagtutok sa kababaihan, financial literacy at tulong sa maliliit na negosyo. Bilang bahagi ng kanyang kampanya, binisita ni Villar ang Cebu kasama ang kapatid na si Senator Mark Villar. Ang Cebu ang may pinakamalaking bilang ng rehistradong botante sa Region 7 na mahigit 3.7 million mula sa kabuuang 4.7 million sa rehiyon ayon sa COMELEC. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV 36.
Sa ating pagbabalik, ating makakasama live sa studio ang incumbent City Councilor ng San Fernando, Pampanga, Dr. Azel Macalino na nagnanais muling maging bahagi ng sangguniang panlunsod sa darating na eleksyon. Ano pang kanyang hinahangad para sa ikauunlad ng syudad San Fernando? Alamin nating lahat ang kanyang plano at programa sa pagbabalik ng Ang Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 10 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitug. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Nagbabalik ang Paglalahad 2025. Philippine Standard Time, 14 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang inyong programa, Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin dito sa studio, Paolo G. Santos ng CLTV 36. Ayun, dito ho sa aming studio, malamig. Diyan ho sa inyong pwesto, mga kaibigan. Gaano ho ba kainit dyan sa inyong lugar? Mangorenta kasi DJ Alex. At dito ho sa ating pong pag-uusapan ho ngayon, mainit din ba ang mga issue dito sa San Fernando? O shout out mga Fernandino dito sa sinusubaybayan ho ninyong takbo nito pong ating pagsusuri sa mga kandidato. Inuulit ko hindi lang ho ko mo sa isang partido tayo ho na may panayam ho tayo sa kanila, bukas din po ang ating pong programa sa kabilang partido. Kasi baka naman na yung mga andyan at nakaabang, kung makapag-comment, wagas. So yun, paglilinaw ho natin. Ang ating pong panauhin ho ngayon, mga kaibigan, ay isang doktor at kasalukuyang miyembro ho ng sangguniang panlunsod ng City of San Fernando, Pampanga. At sa larangan po ng public service, mga kaibigan, dyan ho na nakikita ho natin kung sino ho yung masigasig. At dito ho sa kanilang postura, dyan ho sa kanilang sinumpaan na bilang hong kumakatawan ho sa legislation. Yan ho nakita ho natin kung ano ho yung tinitindigan ho niyang komite at kung pag-uusapan ho yung kalusugan ng bawat Fernandino. Kilala ho itong ating pong bisita ho ngayon. Kinikilala hindi lamang ho sa kanyang husay sa larangan ng medisina, kundi rin ho sa kanyang dedikasyon sa komunidad. Honorable Azel Marie Grace N. Macalino, Dr. Azel Macalino. Kinumpleto Masay magkamali Mapota at ikapawaring along kalagyo. Ala naman.
anta usong yan ita ngalalan kasi kaya kala minsan ati lapang patagalan na kalagyo mo eh. Kaya kala naman kalagyo. Oh, wait na. Doc, good afternoon po. Good afternoon, DJ Alex and Sir Paulo G. Ayan, bumati muna po kayo sa ating mga viewers at listeners. Maganda at mainit na hapon po sa ating mga kabalen dito sa syudad ng San Fernando. Pagpasensyahan na po ang aking boses. At Paos boses na po akong lalaki ngayon. Doc, kamusta po ang pag-iikot po ninyo sa San Fernando? As far as our party is concerned, every day since March 28, umiikot po kami, nakakadalawa kaming barangay in a day. So, 2 caucus a day. Kaya po, ganito na siguro kami. Partida pa po sa akin na hindi ako nakakapag-house to house. Yung bunso ko pong kapatid, ang nag-house to house po dahil hindi rin naman pwedeng iwan ang mga pasyente po na atin pong tinitignan, inooperahan. And summer na rin po kasi, kaya nandiyan na rin yung mga operation tuli natin. Ever since I started to become a public servant, nag-start na rin po ang Operation Tuli every summer. And now that I am an specialist, an OBGYN, by profession, pati po yung mga libreng pap smear. Though hindi kami kasamang pumupunta, but we try to supervise yung libreng pap smear na binibigay natin. We are in partner with Johnny Villanueva General Hospital in Bocaue, Bulacan. Okay. So, ngayong kampanya, hindi na hinto yung pagiging doktor mo. Hindi po. Hindi na hinto. Hindi. Kapag ba lumalakad kayo individual o by yung isang slate, kayo lahat andun sa isang komunidad Yes, o po. kanya-kanya? As a complete slate po. House to house in the morning, ganun pa rin. House to house in the morning, tapos we start house to house po mga 6:30 kasi sobrang init pag umabot ka na ng tanghali. So, baka kasalanan pa namin pag may mga supporters na ma-heat stroke. So, we try to limit the time, 6:30 to 9 or until 10 lang po. Then, rest. And then another house to house in the afternoon, mga bandang 4 or 5 o'clock. And then caucuses at 6 and 8 p.m. Pagkakampanya, di ba, ang laban nandyan, popularity contest. Pero pag paumanhin ho ninyo, napaka-controversial nyo dito sa San Fernando. Napaka-popular ho ninyo sa social media. Sa mga konsehal pong kasalukuyan, 4 ho ang popular sa syudad ng San Fernando. Doon sa mga hindi alam, bakit? Marami pong naiba tong mga comments ang kasalukuyan hong mayor na unfortunately nasa kabilang partido po. But we all started naman na hindi po talaga kami magkapartido. Nasa partido kami ng Kambilan at ang nakaupong mayor ho as independent. And then lahat po ng mga all our committees talagang natira po eh. Like ako ho, Committee on Health, the Dialysis Center, the hospital. Sinabi ho na talagang umiikot sa 35 barangays ang nakaupong mayor at sinasabi ho na hindi tinutulan namin, hindi namin gusto. So ako ho bilang doktor, ang sagot ko lang doon, sino ang doktor na aayaw sa mga gantong institusyon? Pero pagka bumababa ka sa tao, gaano naman sila ka-intellectual sa mga usaping local issue? Kabisado nila, pamilyar din sila sa'yo na, ay, yan yung nag-viral. May mga ganun kang reaction na natatanggap. Meron po. And napunta po kasi kami sa point na question na kung anong pag-uugaling meron ako, kung paano yung pagkatao ko. It was all about the character. Alam mo, maganda yan dahil ngayon pag-uusapan talaga natin yung upbringing at saka yung background para mas maintindihan ng mga kabalen natin kung paano po ang inyong personality. Ilang taon po kayo nung pumasok po kayo sa politics? I was 25 years old when I became city councilor po. Nakailang term na po kayo? 2010 to 2019 was my first 3 terms and then pahinga po kasi tapos na, hindi na ako nagpaangat. I finished my specialization program as an OBGYN and then came back
2022. What made you decide to come back? Kasi napaka-busy na po ng pagiging doktora. What made you decide to come back sa politics? Kung makikita ho ninyo, I never aspired for any single position. Always legislation because I have this goal. Dahil bilang pong doktor, kailangan maging legislator ka para maiba mo yung sistema. Lalo na po dun sa mga medical doctors, medical clerks, the medical students, iba po kasi yung naranasan namin. Like, we stay in the hospital 24 hours duty and hindi ka uuwi nung after 24 hours hanggat di mo tinatapos lahat. So, pag minsan, umaabot na ho ng 36 hours to 40 hours bago ka makauwi. So, wala na po tayong maibibigay na quality of service kung ikaw ang doktor na titingin sa pasyente. So, I just want, that is my ultimate goal po siguro, to be in Congress. But, enable for me to come up with another law. Pero, syempre, hindi naman tayo ganun kabilis pupunta doon. So, being a councilor, being a board member, those are the local legislators of our country. So, we start from there. Kung gusto po talaga nating to make a change dun sa system, magsa-start ka sa pinaka-simple. Dok, hindi po ba nagiging conflict, yung profession ninyo sa kasalukuyang ginagampanan ninyong tungkulin? Ang tungkulin po kasi, the main role, main job description ng isang konsehal is gumawa ng batas. Hindi po trabaho ng isang konsehal ang magbigay ng pera, magbigay ng ayuda. Hindi po namin trabaho ang pagbigyan lahat ng solicitations. Ang main trabaho po is kami ay gagawa ng batas na mararamdaman po ng mga tao. Kasi hindi pwedeng ipatupad ang isang programa nang hindi nakabatas. And yung the power of the purse, kung yung mga pera po, yung budget ng buong city, kasama po ang konsehal, ang sangguniang panglungsod, na magbibigay po sa mayor ng pera para po ipamigay niya in programs. Alam mo, DJ Alex, itong paglilinaw ni Consi, hindi ko lang minsan narinig sa mga nag-guest natin na tumatakbong konsehal. Sa San Bernardo, ganun pa rin ba yung mukha ng politika, lalo na sa mga tumatakbo sa council? Talagang ang tingin ng tao, meron kayong iaabot. Ganun ba? Ganun, magastos? Magastos po. Actually, kung titignan niyo po, ako personally, hindi po ako nagbibigay ng solicitations because I still believe na kung ano yung trabaho ko, yun lang. If I will be giving out anything for the people, yun ang serbisyo ko bilang doktor. Bakit naging practice yung... kasi, kung tatanungin natin, bakit ang naging tingin ng tao sa mga tumatakbo, kahit sa konsehal lang, nagbibigay ng pera? Mas madaling kausap pag may pera. So, it's a matter of parang base na lang ba ang track record mo in giving out dole-outs, payouts. Hindi po kami isang malaking syudad. Unlike the highly urbanized cities ng Metro Manila, sila ho kasi, ang sangguniang panlungsod nila, like Quezon City, has 2 million budget a month. Parang yun po yung kanilang CDF, Community Development Fund, na pwede nilang pagtulong. That's why councilors nakasama po namin sa Metro Manila, kaya nilang gumawa ng programa na intended only for them, as an individual na konsehal. Para din silang congressman dahil may pondo po sila. Hindi natin magagawa yun dito sa San Fernando kasi po, hindi naman po kami nakakahawak ng kahit anong budget. Kaya sinususugan ko itong tanong na to, nasa panahon tayo ng kampanya. At ito, ugali ho, nung hindi ko lalahatin meron na pagka pumunta ka sa komunidad at wala kang, hanggang pakendi mo ng alaya, kalanginan naman itang kandidatong aita. Wala akong asahan kanita, ngara. Yan pa mo malangin ngara. Diba? Ikaw, may personal experience ka pa sa ganung senador? Meron po yung
when you go house to house, pamerienda naman po kayo. So, lalo na ngayon, masyado pong masela ng COMELEC ngayon. Ang hirap maglabas ng pera, in cash or in kind, sasabihin vote buying. So, might as well, tahimik na lang, sabihin namin, di po pwede kasi ang dami nakakakita, ganyan. So, doon pa rin po kami ako ang paniniwala ko pa rin, kung gusto ka ng isang botante, pakitaan mo siya ng dole out or pakitaan mo siya ng services. Kung gusto ka, iboboto ka. Gaano katotoo na maraming tumatayong volunteer? Ito, bentahe kasi, pagka politiko ka, marami naniniwala sa akin, kaya ang nangyayari, movement na, kaya ako tumatakbo. Sa inyong partido, paano mo nakikita yung mga tumitindig para sa inyo? Most of the barangay captains po nasa amin. Most of the barangay kagawads nasa amin, nasa partido namin. Not for me as a candidate, but these barangay officials, ang tingin ko po sa kanila, naniniwala sila dun sa kakayahan ng grupo na magkaroon ng pagbabago. Kasi kailangan namin i-uplift yung buhay ng bawat Fernandino para masabi natin, as long as may ayuda, hindi progresibo ang isang lugar. Yun po yung mentality dapat ng mga politiko eh. Pag nag-stop na ang ayuda, ibig sabihin po, lahat na may pinagkakaabalahan, lahat na po nakaangat na yung buhay. Tama, may point. Alam mo, Paolo G, it's very important to understand kung ano nga ba ang pangunahing tungkulin ng isang councilor. Doc, ano po ba yung kasalukuyang komite na hinahawakan po ninyo ngayon? My main committee po, as a doctor, syempre, sa akin ho napunta ang Committee on Health and Sanitation. Then, I have this another committee, Committee on Good Government, Public Ethics and Accountability. So, lahat po ng MOA, ng syudad, kahit kanino man, dumadaan po sa akin. Okay, let's talk about your accomplishments. Sabi niyo po, kayo ay gumagawa ng mga batas. Ano po yung mga maipagmamalaki ninyo na nagawa po ninyo para sa San Fernando? Para po sa kaalaman ng nakararami, I started being a counselor at 2010. Lumabas po during 2010, I have my landmark legislations na naiwan for my first 9 years. These are the RHU 5, that is located in Northville, all the birthing stations in the city of San Fernando, kung saan po libre pong nanganganak ang bawat Fernandino. PhilHealth only po yun. And then, during the time po na second term ko, we tried to push on the free newborn screening and hearing test. Kasi during that time, may bayad po na 5,000 above. Pero lahat ng pinanganak sa San Fernando, they availed it for free because of the ordinance. But for those sa public hospitals po yan? Public and private. Oh, I see. Okay. Lahat po. Kasi kung sasabihin po nating private lang, public lang, that would be a class legislation na mimili. So, dapat po pag gumagawa tayong batas, wala pong pinipili. Okay. So, kahit mayaman, mahirap, pag dito sa San Fernando pinanganak, yung newborn screening and hearing test was free at that time. Pero ngayon po, covered na po kasi ng PhilHealth because of the Universal Health Care Law. Na ang dami na pong coverage, lumalaki ang coverage ng PhilHealth sa bawat sakit. And then, we had our mental health code, the BHW ordinance. We are the first to have a BHW ordinance wherein we institutionalized our health workers para wala ng padri-padrino sa mga kapitan. So, we made a board, tapos may criteria na po para makapasok na ang mga BHW. And pag they reach the age of 65, kung ilan po yung taon na nilagi nila na pinagsilbihan nila sa syudad, may kaukulan pong compensation pag magre-retiro. So, ano pa ho, may Super RHU 6 wherein I was proposing for this term dapat ho, additional 2. Pero sad to say, isa lang po ang ating dahil isa lang ang napagbigyan, isa lang po ang nabigay ng DOH. It was a
collaboration with DOH. Yung building the facility and all, it was, may binigay pong pera ang DOH with the city of San Fernando. So I am planning for my re-election to add more super RHUs. Bakit po super RHUs? This has, the RHU has X-rays, ultrasounds, and clinical laboratories. So we will try to give back and to bring back the medical services po sa mga barangays natin. And the team itself, bakit ako kasama dito sa team na to, sa Team My Love San Fernando? Because I can see all my visions as a doctor doon na ang pinakamaganda pong healthcare is preventive healthcare. So dapat sa mga health centers pa lang, sa mga RHUs pa lang natin, diyan natin na po provide yung preventive healthcare and primary healthcare to our constituents. Para kasi hindi na nila kailangang ma-hospital. Dahil pag na-hospital ka na, ibig sabihin po, lumala ka. Prevention is better than cure. Ika nga. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang ating programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:31. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagan. Philippine Standard Time, 4:34. Nagbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo, dito lamang sa RW 95.1 FM. Ito pa rin ang inyong lingkod, Alex Zambrano, kasama si Paulo G. Santos ng CLTV 36. Kapiling rin natin live sa studio ang ating special guest for today's episode of the program, City Councilor, Re-electionist, Dr. Aizel Macalino ng San Fernando, Pampanga. Abak na balen, kareda pong manalbe kaya kami at piaglon de po ining kaya katamong live streaming at manggigil. Nakikita ko merong gusto magpa-shoutout si Archie Fernandez at ito namang ating Sara May Garcia, bias, sabi agad. Papunta pa lang tayo sa exciting part. Bias na agad. Wala pa naman ako sigurong
remarks sa sinabi ni Consi na, ang galing-galing mo naman. Wala pa naman ako sinabing ganun, ha? Para sabihin mong bias kami. Pero maigi, makinig ho kayo, mga kaibigan, dahil sa pagkakataong ito yung gusto nyong makinig. Magpakinggan. Dahil ho dun ho sa mga issue ng lokal at nagva-viral ka, Consi. Ano? Sige, ano na natin, tumbukin na natin yung tanong ng mga netizen at kritiko mo. Sige diba? po. Papuri ka ng papuri doon sa dialysis center na inopen ng Capitol. Yes. Diba? Samantalang, nga naman, diba? Meron din naman dialysis center dito sa siyudad ng San Fernando. Yes. At isa po ako sa author nung ma-institutionalize ang dialysis center of San Fernando. Mm-hmm. So meaning, hindi po magiging programa ng kanila pong sinusuportahan na mayor ang dialysis center kung hindi po nagtrabaho ang mga kasalukuyang konsehal. Sabi ko po sa inyo kanina, ang trabaho ng konsehal hindi po ang pagbibigay ng pera. Ang trabaho po namin ay gagawa po kami ng mga ordinansa na mapapakinabangan at maiimplementahan na programa ng mayor po. Tapatan tayo, bengatibo ka ba? Hindi po. Dito sa administrasyon, particularly kay Mayora Vilma Caluag? Hindi po. Marami po Binigyan nyo ba siya ng hard time dito sa dialysis center? The dialysis center, it's but normal sa plenary po sa aming mga konsehal. Pag ino-offer na namin yan sa plenary, meron pong discussions and debates. So, dun po pumapasok. And there's a series of committee hearing bago po mapasa ang isang ordinansa, lalo na ordinansa. And after the committee hearings, we will end up to a public hearing na pati po yung mga iba-ibang sektor sa barangay, sa healthcare, kasama po silang lahat dyan. So, ang sa akin lang ho, binubutas sa akin na hindi ko sinuportahan ang dialysis center. Kaya ko pong pasinungalingan yon dahil naghingi ng resolusyon within 100 days, kailangan mag-inaugurate, okay. Nabigay po namin. Pero, there's still the process kasi may committee hearings po kailangan talaga. And then, nakapag-inaugurate, nakapag-blessing after 100 days sa dialysis center, lahat po kami magkakasama. Hindi kami magkakapartido. And I always tell this sa mga occasions na ganon, basta may bine-blessing na institution na facility ang syudad. Sabi ko, nakakatuwa pa nga ho, nagigising tayo bilang isang Fernandino dahil hindi ho kami magkakampi ng mayor pero may ganito tayong pasilidad. So, sakali lang, campaign season ho kasi ngayon na ito hong mga hindi ho kakampi, asahan nyo na, magkakaroon kayo ng matinding kritiko. Pero kung paninimbangin natin, nung katulad din ba ng promotion mo dito sa bagong dialysis center, noong itong sa San Fernando naman ay nabuksan, ganun din ba yung naging promotion mo dito? I just posted it on my personal, on my private Facebook account. Kasi wala naman po akong page. So, I am still using my my own account. Pinost ko lang po siya as my story. Dun na, pareho lang ng aking pag-post nung kami ay nandun sa blessing at nung naging ordinansa na po. Kasi after naman po ng blessing, hindi pa pwedeng umandar ang dialysis center. Dahil kinukumpleto pa, wala pa po kaming mga lisensya galing sa DOH at saka sa PhilHealth. So, hindi pa kami pwedeng mag-operate. We operated, di ba, 100 days po na open, na inaugurate, na bless yung dialysis center. But it took us 6 months bago mag-operate. Ang ordinansa po ay hindi ko hinintay na hingin sa akin ng mayor. Ang ginawa ko po bilang doktor, ginawa ko po kagad siya, kaya 4 months after the blessing, meron na pong ordinansa na institutionalizing the hemodialysis center of the city of San Fernando.
Okay, ito pasadahan pa natin DJ Alex itong mga kontrobersyal na local issue mga kaibigan dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. At shoutout dito sa mga Fernandino na nata-traffic habang nakikinig sa RW 95 Okay, papasadahan natin traffic. Pagka pinag-usapan ng traffic, dapat mag-isip tayo ng solusyon. Ang isa sa kontrobersyal yung dito sa area ng intersection. Itong Paskuhan yung sinasabi nilang na-repeal. Na-repeal po. Pwede bang paliwanag mo sa amin? Yes, pumasok din po kasi yan sa isang committee ko naman. It's the Committee on Good Government. Sumulat ho ang SM by September 2 years ago. Siyempre, address po kay Vice Mayor yan na sinasabi niya may isang ordinansa na kailangan pong ma-repeal dahil ang panakot ho sa amin, it is unconstitutional and they might file a case against the Sangguniang Panlungsod. So, bakit po siya naging unconstitutional? When we made committee hearings for this repealing, dito po sa Aquino, dito sa may San SM, Woodgrove, Paskuhan, diretso ho yan, hanggang Del Carmen. Na kailangan kasi meron siyang parang 10 meters para sa setback para maging way po. Though, nabili po ng SM yan privately, tapos yung mga may lupa rin privately, nabili po nila. Kaya tinatanong kung wala pa naman kasing since 2013 or 14, nung ginawa po yung ordinance na yon, na kailangan may setback. Wala pa pong yung may-ari ng lupa doon sa Del Carmen, hindi naman po naging free sa kanila yung mga amilyar. Wala pong binayad ang city sa kanila. So, at first pa lang, it was unconstitutional. So, they were trying to, we have our own legal consultant, tinanong po namin kung ano ang pwedeng gawin. So, kung gusto po ng administration ngayon na makipag-transact with SM, dahil po na-repeal na yung ordinance na yon, ano po, sila na po ang mag-uusap. Ang hihingin na lang po sa amin is the authority to transact and to negotiate with SM na nabigay naman din po namin. Paglilinaw lang, meron bang oppositor na komisyon dun sa pagiging unconstitutional niya? Wala po. It was unanimously approved. Ayun, oo. At nagkaroon po ng discussion and debates. Sabi ko, tulad po na sinabi ko kanina, lahat po ng ordinansa at resolusyon na pinapasa, bago po kami mapupunta dun sa pagboboto, nagkakaroon po siya ng discussion and debate portion kung saan nagtatalo-talo kami. But still, the Sangguniang Panlungsod is a collegiate body. So, kung ano po ang decision ng majority, yun. Wala pa po kaming mga naipasa or mabibilang mo lang yung mga naipasa na divided ang House. Always unanimously approved. Pero doon sa layunin, sakali, yung mga nakasubaybay sa atin, yung pong mga lokal na issue, maigi mga kaibigan, pilasantalang masalese. Mga tangaintindihan tamo po na, nung sakali pong rin niya po itang parasan da po retang munikala at retang ordinansang kapag pinakinggan mo sa kabilang panig, napakabuti ng layunin to ease the traffic. Ano naman yung mga mungkahi ho ninyo? Na lalong-lalo na pinag-uusapan ho ngayon yung urban planning, mga kaibigan. Ang hirap na umabot tayo na tulad ng Metro Manila, ayun, bottleneck, kung minsan yung disenyo ho ng kalsada, doon ho sila tinatamaan. Actually, nung in-offer po yan, nung nagkaroon kami ng, before repealing that, naghingi po kami kay SM ng alternate route. Kasi they are planning to open, to make a bridge from SM going to SMDC, going to Paskuhan. So sabi ko, yun, magagamit talaga ng syudad. It will be an alternate route. Yun nga lang po, papasukan kasi niya, ang lalabasan nung alternate route ng SM would be the Del Carmen, Bulaon, Kalulot na provincial road. So yun po, ngayon, sabi ng SM, tutulong din kami sa pag-construct, pag-widen nung road na yon. And so far po ngayon, maganda po yung daanan natin doon. Pero
dumadagdag po kasi ng dumadagdag ang populasyon ng siyudad ng San Fernando. It is inevitable na pag sa isang pagiging progresibong syudad, kung gusto mo maging progresibong syudad, may kaagapay talaga po yan na konting perwisyo sa traffic. Tapos, our place would be crowded. That's why, doon pumapasok ang pagiging doktor ko. Kaya gusto nating dumami pa ang RHUs because the ideal is one doctor is to 20,000 people. Hindi po voters, people. And as of now, we have 450,000 mahigit na populasyon from bata hanggang matanda. At ang nakakalungkot po, our doctors may scarcity tayo ng doctors sa ating mga RHUs dahil limited ang RHUs natin. We only have 6 for the 450. So pag dinivide mo yon, roughly 70,000. One doctor to 70,000. Where is the quality of care and the quality of service to be given to every Fernandino? Dun po tayo nawawala. Okay. Paulo G, magko-commercial break muna po tayo at magbabalik po ang ating programa ang Paglalahad at 2025. Boto mo kinabukasan mo Philippine Standard Time 4:46. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Philippine Standard Time 4:49, nagbabalik po ang inyong programa ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin ang ating bisita ngayong hapon, City Councilor, Re-electionist, Dr. Aizel Macalino ng San Fernando, Pampanga. Muli, inuulit ho namin mga kaibigan dahil nababanggit ang pangalan ni Mayora Vil Macaluag. Simula ho nang magbukas ho itong talakayan ho natin.
bukas din ho, mga kaibigan, kay Mayora, ito hong ating pong programa para doon naman ho sa kanyang panig. Dito ho sa mga, marami na ba tayong nalahad? Konsi, marami na ba tayong naisa-isang paglalahad dito sa mga lokal na issue? Pero Kung ano lang po yung tanong nyo po. Okay, kung ano yung tanong. Pero isa rin ho dito ho sa nakikita ho namin, parang teleserye ang dating. Pagka flag ceremony, may mga special mention ho kayo eh. Ang tanong ko muna, willing ba kayong makipagdebate? Sakali, hinihingi niya hong sa kampo ho nila. Hinihiling niya, bakit dito na lang tayo magdebate? Sige po, kung debate ng isang konsehal nila, sa mga konsehal po namin pwede. Pero I don't think po kasi ang debate ng isang mayor sa mga konsehal, hindi po akma. Dahil hindi po mayor ang tinatakbo namin. Okay. Dumako na tayo dito sa ospital. Ang binabanggit ni Mayora V, Tutol po ang Sangguniang Panlungsod. At saka meron namang mga model na LGU, South Cotabato, hindi ako nagkakamali, meron siyang binabanggit na nakapag-operate and then naging maayos. Doon muna sa unang punto. Tutol kayo? Hindi po. Okay, ano ang totoo? Hindi po kami tutol. Kung tutol ho kami, we didn't come up with a resolution asking for funding to our good Congressman Dong Gonzales, a 200 million fund. It was a resolution made by the Sangguniang Panlungsod and it was unanimously approved by the Committee of the Whole. So, doon po, first point, hindi kami tutol. Pangalawa po, dapat may TWG po kami. I am part of the TWG. We have, nag-benchmark po kami, Mexico Community Hospital, Navotas, napunta na po kami Navotas, then they went to Pasig, others went to Pasig. But the thing is, if you're making a feasibility study to have a community hospital or level 1 hospital, might as well, hindi po, wala sa team ng TWG ang gagawa ng study. It should be a third party para wala pong bias. And then, second point is, na-veto po ang aming, ang funding ng Hospital of San Fernando by the President BBM. So, it's not included in the GAA of this year. So, wala po talagang kaplano-plano na maitayo yan for this year. We have what? We have 5 major hospitals here, big hospitals, including one that is owned, partially owned of the good mayor. But, sabi ko nga, kung makipag-MOA tayo, I heard this, I watched a video of Mayor Garbo explaining the hospital. Sabi ko, it's very well said. Kung sanang makikinig po ang mga Fernandino doon, hindi po namin tinututulan ng ospital. Lalo na po ako. Dahil mas makakapagbigay ako ng libreng serbisyo ko doon. Lalo na if it's a community hospital. Pero ang sabi nga po ni Mayor Garbo, hindi pa kaya. With the 2.8 budget, 2.8 billion, kawawa po ang empleyado ng syudad na hindi sila sasahod pag pinagbigyan po namin ang hospital. Sa kasalukuyan ba gaano kalaking budget ng San Fernando? They proposed a budget 2.8 billion pesos for 2025. What was approved was 2.4 billion. Okay, and at this juncture, pag-usapan na po natin itong ating next segment. Doc, baka meron pa po ba kayong gustong linawin pa? Before we proceed dito sa ating next segment na for or against. Is there anything else? No, I would just like to make it clear about po dun sa dialysis center ng Capitol. Ang Capitol kasi walang nilabas na pera. And then, dun sa partnership nila with the private company, they will be receiving a 30% shares dun sa kikitain po ng dialysis center. That is what our dialysis center is missing. Wala po tayong share. Tayo pa ang naglalabas. I went to 35 barangays explaining my side dun sa dialysis center. Sabi ko nga po, mapatunayan lang po ng butihing mayor na wala tayong nilalabas na pera monthly for that dialysis center. I will resign. Pero kung mapapatunayan
kaya ba niyang mag-resign din pag napatunayan po namin na may binabayad pa rin ang syudad until now dun sa dialysis center? Because she's claiming na walang bayad. The machines, walang bayad po. The proponent was the one who got the machines for the dialysis center. Ganon din po ang Kapitolyo. Pinag-aralan, hiningip ko po sa Capitol yung kanilang kopya. Mas maganda po yung sa kanila, mas napag-aralan dahil sila, kikita pa sila dun sa dialysis center, which San Fernando is not in any way having income. Hindi po namin siya pwedeng gawing economic enterprise because wala pong kita ang dialysis center natin sa San Fernando. Okay, so sana nalinawan po tayo sa mga nasabi at nabanggit ni Doc Aizel. Okay, so this time, let's proceed po sa ating for or against. Doc, are you ready na po ba? Sige po. Gina ba? Gina G, okay, let's do this. Tax exemption para sa minimum wage earners. Are you for or against? For. Okay. 4-day work week bilang solusyon sa traffic at work-life balance. For or against? In the middle. Pagbuwag ng K-12 at pagbabalik sa dating 10-year education system. Are you for or against? For. Total ban ng vape at e-cigarettes sa lungsod ng San Fernando. For. I'm sorry. Okay, pagpataw ng mas mataas na buwis sa junk food at sugary drinks. For or against? For. Pag-phase out ng old tricycles at pedicabs sa lungsod. For or against? I am for, but dapat isa-subsidize natin yung may mga luma. It's like a trade-in. Para hindi nila masabi na mawawalan sila ng pangkabuhayan. Okay. Gawing mandatory muli ang ROTC sa kolehiyo bilang bahagi ng disiplina. Are you for or against? For, but no hazing. No hazing. Legalization po ng divorce bill. For or For. against? Lakas na. Pagbawal ng paggamit ng single-use plastic sa lahat ng negosyo sa bayan ng San Fernando. For or against? Okay. Now sa ating Fast Talk segment, pili lamang po kayo ng isa. Heels o sneakers? Heels. Online shopping o malling? Mall. Quiet time o quality time with friends? Quality time. Stethoscope o microscope? Ano yon? Stethoscope or microscope? Stethoscope. Okay. Health budget or infrastructure projects? Infra. Libreng check-up o libreng gamot? Both. Bike lanes o parking spaces? Both. Okay. Strict enforcement or magbigay na second chance? Strict enforcement. Okay. Para po sa huling katanungan, bakit kayo po ang dapat iboto? Ako po, Dr. Aizel Macalino, ang konsehal nyo po kasalukuyan. Ang nais ko lang po sa San Fernando, ang mailapit ho ulit sa ating mga barangay ang medical services. Mas pagandahin ang medical services at medical programs sa syudad ng San Fernando. Ako ho ang magiging kasangga sa kalusugan at makakaasa po kayo na kami po ang magbabantay sa pondo ng gobyerno. Okay, there you have it folks. Ating nakapanayam live dito sa studio, Dr. Aizel Macalino, City Councilor, Re-electionist of San Fernando, Pampanga. Muli, maraming salamat po sa inyong oras, Doktora. Thank you. Good afternoon po. At doon ho sa mga nagtatanong pa, ating ko pa hanggang Malaldo, ngara. Kapaka. Pahinga muna. Pahinga muna. Pati nga ho yung pangangampanya ho nila di ba? Yes. Meron ng abiso ho ang COMELEC dyan. Pero doon ho sa mga nakamiss nito hong ating pong mga kaibigan, paglalahad, maaari ho ninyong balikan yan sa amin pong mga social media pages. Maraming salamat po sa patuloy ho na pagsubaybay dito ho sa ating pong programa Paglalahad 2025, boto mo, kinabukasan mo. Sana po ay nakatulong po ito sa pagbibigay ho ng linaw at gabay sa inyong desisyon para ho sa nalalapit na halalan. Piliin po natin mga kaibigan ang nararapat at kilalanin ho natin ng husto ang mga kandidato at bumoto ho tayo ng wasto sa darating ho na Mayo. Ang inyong lingkod, Paulo G. Santos,
ng CLTV 36. At ako naman po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong himpilan. Abangan ang susunod na episode ng inyong programa sa Lunes na po yan, April 21, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM. Sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36 at Sunstar Pampanga. Ito po ang Paglalahad 2025. Ang paglalahad sa